Grabe mga kadonatics, harap-harapang nagsisinungaling itong si Tito Sotto. Ewan ko na lang kung saan siya kumuha ng kapal ng mukha mga kadonatics. Kaya lahat ng mga kagaguhan niya lumalabas na ngayon. Eto mga kadonatics, panoorin natin. You calling Today lang. Congressman Martin Romualdez that again this issue on in the past yung sinasabing interparliamentary courtesy etc. that can only go so far, that lumabas yung you are protecting Congressman Martin Romualdez. Diba? With this kind of talk, that possibility of inviting him etc., would this thing, this idea of you possibly protecting him again come up, and what do you say to that? No, I have never protected anyone. It is not in my in my nature to do so. See? Mga kadonatics, talagang hinayupak na sinungaling talaga. At yung kasunod dito mga kadonatics, yung napakatinding pagsisinungaling niya. Perhaps what we could say is that interparliamentary courtesy has to be mentioned, no matter. Talagang mga kadonatics, ganyan yung mga excuse ng mga gahaman, na mga corrupt na politiko mga kadonatics na napilit na nagmamalinis. What? Because he's a sitting congressman. Parang si Lacson lang. Whether he is Martin Romualdez or he is Mark Enverga, we have never, and I do not recall the Senate inviting or issuing a subpoena to any member of Congress from the time that I was senator in 1992 up to the present. Inviting, yes. You invited Congressman Toby Tiangco. No, he presented himself. Pagkasinungaling talaga mga kadonatics, patunayan natin na nagsisinungaling itong kumag na to. Even later. Ching Veloso, Congressman Ching Veloso, Yeah. during the time that we were investigating the illegal drugs issue in the Visayas, he came on his own. He was not invited. So you don't recall We invite members of House if they are the sponsors of any particular bill. Like, for example, if we are taking up the, let's say, the cityhood of Makati, which I sponsored before, we invited Congressman Joker Arroyo. He was a sponsor in the House to give us a better perspective of why we should make Makati a city. Is that something so? like that. So it's not in a controversy. Yeah, not in an any investigation. controversial issue. Not in a blue ribbon investigation. So, as I said, I leave it up to my chairman. Ay, nako. Talaga mga kadonatics, protector talaga nitong si Tito Sotto. At eto, patunayan natin mga kadonatics, bakit nagsisinungaling itong gahaman na kumag na buhayang to mga kadonatics. Kasi sabi niya, hindi daw inimbitahan ni Senator Marcoleta si Toby Tiangco. At ito yung sabi ni Senator Marcoleta mga kadonatics. Paano ba napansin kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina, conscious of the interparliamentary courtesy. Yes po, pero kasi kayo umiral na yung iba naman, pinasabina ko, katulad ni Mayor Magalong at saka si Governor Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, dumating. Opo. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatwiran niya na gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa Kamara daw puso niya. Ako'y alam kong ako'y iimbitahin ng Kamara. Doon daw niya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon. At kung para hindi naman maging parang unparliamentary, parang ganun. para hindi ma-preempt ang sasabihin ko o ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan. Para hindi ma-preempt. Gusto niya doon. Hindi mo na ako sa Senado. Oo. Tinanong ko naman, pakitanong nyo nga ako sa Kamara kung siya'y naimbitahan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay ng ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako baka nakasabina na. Tama. O sabi ko, hindi naman natin siya pipilitin. Baka naman sabihin niya, may pilitan dito. Bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman kaya lang. Paano ba napansin kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina, conscious. See? Napakaklaro, clear as crystal mga kadonatics na inibita ni Senator Marcoleta. Pero itong nagmangmaangan na nagmamilinis na kumag na Sotto mga kadonatics ay talagang harap-harapan nagsinungaling kay Pinky Web. Pinky Web ata to. Grabe!
Grabe talaga mga kadonatics, ha? Dapat isupawal pa sa kanya tong video na to mga kadonatics. Kaya deserving niya ang lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga expose na naganap mga kadonatics patungkol sa kanya. Deserve niya. At panoorin natin yung expose ni Anjo Iliana mga kadonatics. Nagpapatunay sa kanyang kabit. Siguro na panood nyo na to, pero join me as we watch this together. Ito. 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-ano ko na. Ready na kayo. Ito na po yung sasabihin ko na, as I promise, sasabihin ko na po yung unang kabit. Anjo Iliana nagbigay linaw sa pagbanat niya kay Senator Tito Soto at sa Ilang kabit Bulaga. pala. Ayon kay Anjo, sa pamamagitan ng interview sa kanya ng Pep.ph, nagsimula ang issue ng batikusin siya ng mga bashers at trolls na umano'y taga-suporta ni Tito Soto at Eat Bulaga, matapos niyang maglabas ng opinyon laban sa pamahalaan. Kiit niya hindi siya naninira, kundi nagbibigay lang ng payo sa gobyerno. Pero dahil kaalyado raw ni Tito Sen ang kasalukuyang administrasyon, siya ngayon ang pinagtutulungan ng mga trolls. Dahil Tama. sa inis, nagbiro raw siya sa social media at sinabing, Tito Sen, ayusin mo yung trolls mo. Kung hindi, iaano ko yung mga chicks mo. Hindi niya inaasahan na lalaki ito at pag-uusapan ng buong bansa. Narito pa ang mga bagong video na inilabas ni Anjo Iliana matapos ng matitinding pahayag niya laban kay Tito Soto at sa Eat Bulaga. Okay, ready na kayo. Ito na po yung sasabihin ko na, as I promise, sasabihin ko na po yung unang kabit. Nako, ilang kabit pala Ang meron? pangalan niya ay si Rudolph. Rudolph. Lalaki? Pwede. Hindi, may mga Ala ko, bakla ata si Soto mga kadonatics. Nako, ay nako. si Rudolph, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus, di ba? Oo, tama. Yung humihila. Oo, siya yung humihila, kaya siya po yung unang kabit. Kaya pala kabit. Okay. Buti pa kantahin natin. Rudolph the Red-Nosed Nose reindeer. has very shiny Shiny nose. and If you ever saw it, you would never say it glows. all of The other reindeer. used to laugh and his call. His name. They never let Rudolph. join in any Yun. Yan ang unang kabit, si Rudolph. Sinong Si Rudolph. sinusunod? So, ngayon, alam niyo na. Ito na po, sasabihin ko na po at ang pangalawang kabit ko ay ang pangalan niya ay Frost. Frosty. Ready? 1, 2, 3, go! Frost! Frosty is a snowman. Na, 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 na. Sa tingin ko lang dito mga kadonatics, ha, pag nakapagbiro ka ng ganito ay talagang nangyari talaga. Hindi mo naman to isisiwalat mga kadonatics through jokes kung walang nangyaring kabit-kabit mga kadonatics. Nasa lahi nila. Teka, may nagbibigay ng galaxy. Bakit ang kabit parang Pasko sa Pasko yata Ito si Clicky. Sabi, boss, magsisend ako ng galaxy. Check mo sa labas niyo. Wow! Uy, ano sa labas? Ba't sa labas ni Jesend? Dun daw sa labas. Kayo na nga nakakaalam niyan Kaya nga eh. Okay, paano? Sabihin ko na yung pangatlo. Yan, oo. Ang pangatlong kabit ko, ang pangalan ko niya ay si... Elf. Bibigyan ko muna kayong clue para hindi kayo mabigla. Pangatlong kabit, ang pangalan po niya ay... ay yung saan siya galing lugar ay... Siya po ay Ilocano. Ano po to? Ilocano. Nako. Sino? At ito, sasabihin ko na. Sige. Ang pangalan ng pangatlong kabit ay si...
Instagram now lets you send automated DMs to new followers. Now, most people are going to use this to just blast. Abit Singson. Galing nga. Kabit Singson pala. Naglaho siya sa imahe. Visit ka talaga. Marami naman tayong dito, supporters. Nakikita ko mga green hearts. Yan, oo. Ganito na lang, kung kayo ay sumusuporta sa akin, sa aking pagiging DDS at pagsuporta kay BP Sara, lagyan nyo na lang po ng mga green hearts. Kahit wag na kayo magsalita. Maglagay kayong green hearts. Kung kayo po ay, wow, may ano pa, o may anong tawag dun? Clover ba yun? Maglagay po kayo ng green hearts. Kung kayo po ay tinatanggap niyo po ako, maging kasama niyo. Of course naman. Na isa na po akong DDS. Maraming salamat. Ayun, sabi sa'yo, marami. Dami. Isa lang to sa mga politikong may paninindigan, mga kadonatics. Hindi takot na baka i-disown ng kanyang mga friends na talagang loyalist, mga kadonatics, at pro-administration. Kaya hanga ako dito kay Anjo Eliana, mga kadonatics. Bakit? May mga siguro nakasuporta kay Inday Sara Duterte ngayon, mga kadonatics, na mga celebrities, pero hindi masyadong vulgar kasi natatakot nga. Like for example, si yung bagong actress na galing sa Lapu-Lapu City na isang DDS yun, mga kadonatics. Kaya lang dahil sa career niya, natatakot siya ngayon. Kaya iniba niya yung statement sa nakaraan niyang interview, mga kadonatics. I would not mention her name na lang, pero alam niyo naman sino siya. Naapektahan ang career, mga kadonatics, pag doon ka susuporta sa oposisyon. Ngayon si BBM ay talagang konektado ngayon, mga kadonatics, sa mga media. Pati yung ABS-CBN ay talagang napakalaking media sa Pilipinas, mga kadonatics. Suportado ng kasalukuyang administrasyon. Kaya, hindi lahat matatapang, mga kadonatics, pero we would not judge them because it's their career, di ba? Marami. Natamemi nga yung bashers natin. Love you too. Sino nagbibigay? Hindi ko mabasa eh. Ay, hindi. Most sent? Most sent pala yun, most sent. Moset o Muset? Most sent. Ayun. Dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko Sara Duterte. Lahat ng may hangaring matitino, mga kadonatics, para sa kabutihan ng Pilipinas sa taong bayan, mga kadonatics, ay talagang susuportahan natin. Kahit sino, it doesn't matter kung yung credential nila is overwhelming or not, mga kadonatics, because right now, mga kadonatics, ay yung mga lideratong nangungurap ay talaga yun, maganda yung mga credentials nila. Pero ginawa nila, mga kadonatics, sila yung nagnakaw sa pera ng taong bayan. It doesn't matter ngayon, mga kadonatics, kung si Robin Padilla ang tatakbo bilang presidente, tapos si Romualdez na talagang graduate, mga kadonatics, grabe yung credential, ay for sure mananalo si Robin Padilla. Ngayon, hindi natin kailangan kung PhD ka, master's degree ka, college graduate ka, na manumuno sa ating bansa. Ang talagang kailangan natin ngayon, mga kadonatics, yung may pusong masa, mga kadonatics, na talagang naiintindihan kung ano yung nararamdaman sa ibaba. Si Marcos, never at never niya ma-feel kung ano yung na-feel natin sa baba, mga kadonatics. Kasi lumaki yung bilang napakayaman, bilyonaryo yan, mga kadonatics. Kaya ineffective leader talaga yan siya. Di ba? Anyway, I believe na yung kabit na minention, mga kadonatics, is totoo talaga. Anyway, mga kadonatics, thank you so much. Comment down below kung sa tingin nyo totoo yung mga kabit-kabit na issue kay Tito Sotto. At alam naman natin kung sinungalingan nitong si Tito Sotto, mga kadonatics, at wala ngang nagawa for so many years from 1992 till now. Walang nagawa sa Senado. Ay nako. Ingat palagi, mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.